Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Guys, so meron tayo itong pinadala ng client. Ito from Misamis Occidental. Okay, so ito ay ECU. So ang problema nito, nawalan daw ng polarity yung mula ECU papuntang receiver. So pinadala ko ngayon ng receiver, ECU tsaka remote. So tetesting natin ngayon kung ano ba yung nangyari dito sa ECU to. Baka minor lang or natin alam kung ano nangyari dito. So tabayanan nyo guys yung gagawin kong video. Okay guys, so ito na yung kanyang receiver. Ito na kanyang remote, ito na kanyang ECU. So ito yung ating checker ng ECU tsaka receiver at remote. So check mo natin yung remote kung naka-on. Ito naka-off, so mabagal yung blink. So dapat yun, yung mabilis na blink na yun yung on. Lulong press lang natin yan. So ngayon check natin siya kung may response yung receiver. Ayun, so gumagana yung receiver. Okay, so good siya ngayon. Pag pinipisil ko naman itong button, dapat umiilaw yung remote. Ibig sabihin gumagana yung receiver to remote. Ngayon remote naman to receiver. Okay, so wala akong nakikitang response remote to receiver. Meron lang receiver to remote. Ayan o. Kasi yung remote to receiver. Okay, so wala. Ngayon try natin siyang i-on kung gumagana naman yung receiver to ECU. So dapat iilaw itong ating signal. Iilaw yung ito, yung communication ng ECU. Ibig sabihin buo yung mga linya. At iilaw itong isang sensor na to. Ayan, nilagay dyan fuel pump. So on mo natin, then on. So guys, gumagana yung kanyang ECU to receiver. Okay, ayan siya oh. So working itong ECU to receiver. Then yung ECU, receiver to ECU, makikita nyo naman dito. Ayan oh. Good. So ibig sabihin, ang sabi ng client na may problema daw yung ECU na hindi daw madetect ng receiver. So ito guys yung clue. Ito. Ayan o. Walang response yung remote to ECU. Dapat makikita nyo guys mag-blink. Off mo natin. Naka-on pala eh. Okay. Yan guys o. Wala siyang response. So ang problema nito, pwedeng remote or pwedeng yung nagre-receive doon yung pinaka tinatawag na immobilizer. Mayroong immobilizer yan sa loob ng receiver. Yan, wala siya. So bubuksan muna natin yan, i-retrieve natin yung code at try natin mag-reprogram kung mag-working or try natin i-reprogram yung remote. Okay, i-unlock natin para ma-perole. So syempre kukunin natin yung code na yun. Okay, so yun lang guys. So ngayon kukunin mo natin yung code ng receiver. So ito may isa akong paraan ng pagbubukas ng receiver or pagkukuha ng code na hindi binubuksan yung receiver. So kailangan kung ito yung remote nya, so nakita naman natin nagpi-feedback yung receiver to remote. So kukunin ko ngayon yung data ng remote. Ayan, so naka-on siya. Gagamitin ko ngayon yung aking pangbasa ng remote. Ayan. Okay. So wait lang. Ayan, so i-read natin siya. So ito kasi mayroon tong reader. Ayan, so nag-auto read yan. So makikita nyo siya. Ayan o, diba? Okay. So gagamitin natin yung cellphone natin. I-read natin gamit yung cellphone. So siguro screen recording ko na lang para makuha ko yung code. Pakita ko sa inyo. Okay guys, so nandito tayo sa aking cellphone. So kukunik muna natin yung ating device or click natin yung special function, then read. Okay, so hindi. Punta tayo sa transponder, then read transponder. Ayan. So narinig yung tunog na yun. So ito siya. Ngayon nakuha natin yung code nya. So ito yung code nya. Ayan, yung E4 8B92EB. So ngayon gagawin natin yan ganito. So mag-out ako sa cellphone. Okay. Ayan guys, so nilista ko yung code. Ngayon dito sa ating pang calculator, pupunta lang tayo sa, mag-open tayo ng kahit anong file.
Open tayo ng file na nare-read. Ayan. So, meron ako ditong pang ito. Ayan. So, pag open natin yan at wala namang error na lumabas, ibig sabihin okay siya. So, yung dati na yan, meron na siyang code. Ngayon, gagawin natin dyan, i-exit natin siya. Ayan. So, na-open na natin, exit. So, ito na siya ngayon. Ngayon, gagawin natin dyan, dito natin nilalagay yung code na yon, yung ating na-read, yung E4 8B. Ayan, so dito 8B. Ayan. Tapos 92. Tapos EB. So yan na ngayon ang code niya. Ngayon, gagawin natin diyan, ika-copy natin 'yan. Ayan, right click. Copy. Tapos ipe-paste natin dito. Ayan. Paste natin dyan. Alright, so dito rin paste din natin dyan. Okay, so na-paste natin. Ngayon, isi-save natin yan. Yan, so lalagyan natin ng pangalan para hindi natin makalimutan. So lagyan natin pangalan dyan. Yun, ilagay natin code doon. E4 para hindi na lang mahirap. EB 92 tapos EB uli. Okay, so 8B yung pala kanina. So save natin. Ayun, so na-save na natin, no? Ngayon bubuksan ulit natin yung ating calculator. Alright, so open natin yung file na na-save natin, yung sinave natin, yung may E4. So pa napunta na yon. Type natin dito A4. Ayan, ito siya sa baba. Okay, so saan na siya napunta? Open. Ayan o, E4 8B 92EB. So ang code niya lumabas 558616. Okay, so yan yung code niya yun ng ating receiver na hindi natin ginagamitan ng pinout. So isa yun sa paraan pasagod ang remote, mababasa natin siya. Ang problema lang kapag yung remote wala na, hindi natin siya mariread ng ganitong tools. Okay, so ang gagawin natin dyan ay kailangan talaga nating i-retrieve yung sa board. Doon tayo kukuha sa kanyang memory. Okay, so ngayon next natin, yung code na yon ipapasok natin dito sa remote natin. Okay, so i-generate ko naman tong remote. Ibablanko ko muna to para magamit sa ito, para matesting natin kung talagang nandun ba yung problema. Okay, magti-trace muna tayo. Okay guys, so gagawin natin ngayon, ipapasok muna natin yung code natin dito sa kanyang remote. Okay, so ito yung remote niya ngayon. Yan, wala sang response. So na-retrieve na natin yung code at ipapasok natin ngayon yung code. Okay, so ganito lang gagawin natin. Ayan, so itong simulator na to guys, sa mga gustong umorder na to, available sa atin to. Meron siyang pang ECU checker, receiver checker, or tester, at meron siyang pang duplicate ng remote, at meron siyang pang generate ng remote, or yung pang key register. Okay, so long press tayo. Ay, sorry, naka-on pala kasi naka-match pala siya. Off muna natin. Yan, so ngayon long press. Yan. So same process yan sa mga ginagawa kong video nakaraan. Long press lang, long press hanggang sa mag steady. Pag steady, pasok na ng code. Pagpatay. Yan. So pagpatay niyan, pasok ng code. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ulit. Nag-6. Nagkamali ako guys. So ulitin natin. Kasi ang code natin ay 558616. Okay, so off muna yung remote. Ayan, so ilulong press natin mamaya para mag-match sila. Ayan, gagawin ko lang ng parang ito mamaya na mabilis kasi naka-off. Ayan, so pag in-on, ayan, nagmamatch sila. So pag naka-off dapat, ayan, so off muna. Okay, so long press. One,
2, 3, 4, 5. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. 1. Last 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos long press. Ayun. So umilaw yung remote. Press natin. So hindi nag-steady yung key. So nakita nyo kanina guys, in-off ko siya kasi naka-pair na siya. So habang patapos na yung code, nilong press ko to para mag-on bigla. Pero nagtumunog naman pero umilaw at hindi siya nag-pair. Ibig sabihin, hindi na talaga gumagana tong remote. Sira na talaga siya. Okay? So ngayon ang gagamitin nating remote, ito naka-sharp. Nakita mo umilaw na siya, naka-steady yung ilaw. So pipindutin ko yung okay. So naka-on kasi sa kanina. Kaya hirap nyo kapag may mga blanco kayong remote tapos naka-on, magpe-pair din yan kahit malayo. So pe-press natin to, tingnan natin ha. Okay. So hindi naman pumasok. Ayan. Buti na lang hindi pumasok. Pero minsan kapag nag-steady yun, pag click mo dito at yun ang nag-steady. Okay. So sila ang nag-pair. Baka mamaya may mga blanco kayong remote, magpe-pair. So ulitin lang natin guys. Papakita ko sa inyo. Dalawa yan ang iilaw kasi pares silang Yamaha code. So ulitin ko lang uli. Ito parang kakaiba ito sa mga nakarang kong vlog about sa pagpe-pairing kasi dalawang remote or kakaibang remote kasi nag-pair tayo hindi gumana. So try natin tong remote na itong pan-testing ko. Okay, so ulit. Ay sorry. Off. Ayan, off yan. Okay. So naka-on. Long press. Ulit lang natin process. Okay. Okay, so pagpatay, pasok ng code. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so long press hanggang sa mamatay at tumunog. Okay, so pag tunog, pindutin natin yung remote. Ayun, nag-steady. Nag-pair na sila ng remote. So, nakita nyo guys, ito gumana. Pero yung original niya, sira na talaga siya. Okay, so, ngayon, try natin sa kanya mag-feedback. Try mo natin siyang i-on. Ayun, so gumana yung remote. Pag off, on, off. So, hindi umilaw yung hazard natin. Possible naka-silent mode. So, tingnan natin ngayon kung nagre-response. Wala rin. Hindi rin siya nagre-response. Okay. So, wala siyang response. Possible, ang may problema sa atin, yung receiver. Okay. So, ngayon, so, ito na yung naging, natin, resulta. Ayan, wala siyang response. Pero pag pinindot natin yung kanyang button, ayan, makita mo umiilaw yung remote. Ayan o. Ayan o. Okay, so wala lang response. Ayan o. So magtesting tayo nga ng bagong receiver. Okay. So medyo mahaba-habang video to kasi pag bagong receiver, kailangan mo i-unlock yung ECU. Okay. So, try tayo ng bagong receiver para naman dun sa pagtesting natin ng feedback. Hello guys, so ito yung aking receiver, ito yung aking remote, ito yung aking ECU. So, dapat kasi ang response ng remote, ganito siya. Pag pinindot mo, may feedback siya. Pag inon mo,
Ayan siya. Tapos pag inon mo to, ayan, ulit. So iilaw yung pump, iilaw din yung hazard. Pag patay natin, iilaw din yung response. Na ibig sabihin, gumagana yung ating receiver. Okay, so ganyan siya. Ayan, may response siya. So doon kasi sa ECU niya, ganito nangyari. Ito yung kanyang receiver tsaka remote. So pag pinindot mo naman, nagre-response naman yung remote. Ayan. Pag ginon mo, gumagana naman yung pump, pero walang response ito. Tsaka ayun siya, makikita mo siya, ayun o, gumagrounded siya. Okay, so magta-try tayo ng bagong receiver ngayon. Kung nagpalit kasi tayo ng bagong receiver, mag-unlock tayo ng ECU, or i-try ko i-copy yung laman nun. Kung kaya, ilalagay natin doon sa isang receiver. Ayun o, ayun, dapat iilaw. Hindi dapat iilaw to, yan, nag-ano siya o. Ayun o. Okay, so try mo natin i-reprogram ito. Ililipat ko yung program nito doon mismo sa bagong receiver para hindi tayo agad mag-unlock ng ECU. Okay sir, so ito na-unlock ko na yung ECU. Hindi ko na pinakita sir kasi sobrang haba na ng video. So doon ko sa dinan sa butas. Okay, so nagpalit na ako ng bagong receiver. So yung receiver talaga niya na luma, sira talaga siya. So ngayon, tingnan natin kung tatanggapin niya ba yung bagong receiver. Okay, so gagawin lang natin dyan, on natin muna to. Tingnan natin kung nagre-response. Hindi, sorry, ito muna. Ayan, so nag-on siya. Okay, so tingnan natin yung feedback. Ayun, so good na. Ngayon, pag click nito at pag on ng switch, so dapat iilaw yung pump. Ayun, so ibig sabihin na-unlock na yung ating ECU. So gumagana na yung receiver to ECU. So tingnan natin ulit. Ayun o, umiilaw na yung hazard. Ayan, okay na siya. Okay, working na siya. Ayan, so may feedback na. Okay na siya. Okay, so yun lang ang sira guys, receiver. So bumitaw lang itong receiver natin. Kasi nag-grounded nga nila nung ginawa nila yung wiring. So yun ang nangyari. So sir, so okay na yung ECU. Ito bago receiver na, ito yung luma mong receiver. So sira na talaga siya. So pati remote mo na luma, napagana ko na rin. So ito na siya. Okay, ayan, umiilaw na rin tong lumang remote. Ayan, dahil bago na receiver, ito naman yung bagong remote. Ayan, so pag ino natin, okay na siya. Tapos pag on, ayun na siya, nag-blink na yung hazard. Tapos yung kanyang communication, good na rin. Ayan siya, good na siya. Ayan. So, for ship back na to sa sir, okay na yung receiver mo.